Okay, so good day to each and every one of you. So today, guy, I am tasked to build a game asset generator system for a small indie game studio, and this studio needs to generate different types of game characters, weapons, and power-ups, but the developers are overwhelmed by messy new calls scattered everywhere in the code base. So my job is to implement multiple creational patterns to fix and extend the system. And this exercise will be done in 3 sprints. And with each sprint introducing higher complexity and constraints. So for sprint one is the factory battle, in which I will implement a factory method that creates different types of game characters like warrior, mage, and archer. And each character must have different attack styles. And I will extend the factory to support new characters without modifying the existing code. So what I have here is that I started with the step number one is to define our product interface, which is the game character. And kaniyang game character na to is mo ni ang kuan ka ng mga character sa isa ka game nato. And void kay wa siya i-return. Then attack is mo ni atong kuan method which is each game character kay nasa ilang attack. And after that, after na ko pagkuan, pag himo sa game character na class which is mo ni ang mag-define sa itong interface is nag-proceed ko og in making the character classes or mga game characters. So we have here ang warrior and ang public plus warrior is gina-implement niya ang game character. Ang pasabot ana is gina-implement niya ang void na attack or ang attack method. And right here is nagbutang og override kay para i-redefine to niyang attack method. Kay kung wala ning override is ma may bala ni siyang attack method sa warrior na as a new method. And as you can see, ang nakabutan diri once maka-input atong attack sa or ang ato attack is nakabutan diri ang warrior swings and mighty sword. So mo ni ang attack style ni warrior which is naga-swing siya og mighty sword and same gyapon sa tong mage na nagaka-cast siya og powerful fireball. Atong archer is archer shoots a deadly arrow. And after that is, gidefine na po nako ang ato ang factory method. So, I have here na nakabutan rin o ang gibutan rin is character factory and public abstract game character is nagka-create siya og character and string type kay ang input mo gud diri is ang either warrior, mage, or archer. And after that is ginaget na to ang kung unsay gina-input niya dire sa string type. And after that is i-return na to siya sa simple character factory. And dire na malabas ang atong simple character factory and mo ni ang ato ang mag-base as a concrete factory. So kaning character factory is mo ni ang factory jud. And ang kind simple is mo ni ang concrete factory. So we have here is gina-override gyapon niya or and as you can see, na gina-extend niya ang character factor since kanin siya isang concrete factory man nato. And nagkamit po tag switch case diri kan switch case is warga po na siya if else. So if kuan if mag-type ang atong user o warrior is i-return niya ang sa warrior na method. If mage sa mage, if archer okay sa archer. Then if wala gain po atong user na character is malabas siya na unknown character type. So after ana is nagbuhat ta sa ato ang main class which is dili na to i-run ang ato ang code. So scanner para ma-scan niya. Then kaning scanner or new scanner is ginabasa niya or ginascan niya kung unsay gina-input sa ato ang user. Then after that is kaning sa character factory is ginaget niya kung unsa to gi-input sa user. Then after this is so once na or kanin diri is more ginalagi na sa user is
Malabas na hindi siya ng text na choose your character, either warrior, mage, or archer. And after that is, kung kuha na niya, after that is, scan na po sa itong kuhaan sa itong system kung saan gitype either warrior, mage, archer. And after that is, mag-create a tag character, which is either warrior, mage, and archer. And after that is kung usa to na kuha ng character, for example, warrior. So, kung say attack method ni warrior or kung say nakabutang siyang classes mo labas, for example kaning warrior swings and mighty sword, same gyapon sa to ang mage o sa to ang archer. And if for example unknown or what siya type is invalid character type ang mabutang. So pag i-run nato ni siya, for example nakabutang din na choose your character, warrior, mage, or archer. So if na to warrior, ang expected output ani is nag-swing siya og sword. So warrior swings a mighty sword. Now if wala pod sa mage, ito fireball niya. Pag sa archer, choose a deadly arrow. And if wala po tayo type, is invalid character type. So that will be the sprint one for para sa akong kuan sa akong game asset generator in which nag-implement ta diri og factory method and napod diri ang concrete factory method na naga nagahimo siya og mga different types of characters, and each character kay naa siya different attack styles, which is gidefine na tong attack style as attack method nila. So that will be my sprint one for this activity, and next up is magkuha po ta sa tuang sprint 2, which is the abstract arsenal. Okay, so karon is we're gonna is i-apply na to ang sprint 2, which is the abstract arsenal. So sa previous sprint nato, which is ang sprint 1, is nag-implement og factory method na nag-create siya of different types of game characters like sa atong warrior, mage, and archer. And aside from that is every character kay na siya different attack styles, which is for example sa warrior kay naka-switch og sword, ang mage nagka-cast og fireball, ang archer kay nagka-con siyang bow or siyang arrow. And karon sa sprint 2 nato is we will expand the system by adding weapons like sword, bow, and stuff, and power-ups na po like health boost and mana boost. And for this kind of implementation kay magamit ta og abstract factory. Now, ang difference sa factory ug abstract factory is that factory is marag sa single object lang siya nag-focus, while ang abstract factory is more than one siya nag-focus sa mga object, which is daghan siya yung mga families gani or like mga implementation sa isa ka object. So we'll use an abstract factory to group weapons and power-ups by theme. So natay duha ka theme, which is ang medieval set ug ang futuristic set. And dapat ang atong client should be able to swap themes without changing code logic. So as you can see here is nadungagan natong class. So ang first na akong gibuhat is naghimo ko og weapon na class or weapon na interface. So atong boundary method is ang use method, which is obviously ang weapon jud is ginagamit yun na siya. So mo na nagbutang ko di og use method o wa siya i-return. And after that is sa kwan man good sa medieval set of futuristic set is dapat ay lahi og weapons. So ang akong ibuhat kay sa medieval set naghimo ko og sword, staff, og bow na classes. While sa futuristic set is like sa mage kay NG staff, sa warrior kay laser sword, ug sa archer kay plasma bow. So right here is a weapon is mo na itong kuan.
ang ato ang medieval set. So same lang gyapon siya sa kuan sa atong sa sprint 1 sa atong sa atong game character na warrior. So nagamit pero katong use method nagikan sa ato ang weapons, and if pilion niya ang warrior tapos sa medieval set, sa medieval siya na theme nagpili is mag-swing siya og a sharp sword. So same ra gyapon diri sa kuan sa mage, nagka-cast siya og casting magic with a staff. Sa to ang archer, ang bow yung ginagamit sa medieval set is shooting arrows with a bow. And kung mabuta sa tong kuan, itong futuristic set is, for example, sa laser sword is slashing with a glowing laser sword. And sa tong plasma bow is firing plasma arrows with a plasma bow. And sa to ang energy staff, kay channeling cosmic energy with an energy staff. So, mo na akong gibuhat sa akong weapon since sa tong client maguna site is magpili siya og duha ka theme niya. Lain man gud na pagpili niya sa medieval, tapos pagpili na po niya sa futuristic is same lang ang output, which is dapat lahi-lahi dyan nag-output since ang medieval man gud nagka-focus siya sa mga past na mga or mga karaang ginagamit sa mga game characters nato, while ang futuristic set is kanang more on modern or futuristic yun siya, like laser sword, mga for example kung sa car pa lang flying cars, kung flying cars siya pag sa futuristic set, while sa medieval set is paano dyan siya kanang marag car lang dyan siya. Kanang simple car lang dyan siya sa atong ginagamit now within these days. So after sa tong kuan, sa to ang weapons method kay nagdagdag ta og power up na class. So diri na nato ma-implement ang ato ang power up. So sa power up jud atong gigamit diri is gina-activate nato since mao jay used to sa ato ang power up, for example sa mga dula is gina-activate jud na siya with a simple key button. And aside from that is atong power up is nasa duha ka classes pod na kuan na in ihang subclasses, which is ang saan naman to, ang health boost, which is you can implement ang power up. So pag ma-activate ni is health boosted og ang mana boost. So kung kani is naga-store ang iyahang mana. So after that is himo ta og kuan game asset factory class. So dire dire na class is dire na to ginahimo og mga variable names ang atong weapon ug ang power up. So tanan nga kani sila, kaning weapon ug ang power up is tanan nga nabilong ani sa iyaha is ibutang nato sa ato ang game asset factory. So for example, weapon nag-create siya og weapon, ang power up nag-create og power up. And after that is, since na-declare naman nato ang quandary, for example, ang weapon na nadiri, ang power up na nadiri tanan. So, after that is, nag-set up ko sa ato ang medieval set factory o ang ato ang futuristic set factory. So, as you can see is, nag-override na punta. So, for example, kung nag siya warrior, kay sword ang ikuan, ang i-balik sa iya which is kani siya na class set. So, same nagyapon na sa bow, sa staff, and if wala siya gamit is, or wala siya gipili na medieval is no medieval weapon for. Then same lang gyapon na code or set of codes sa atong futuristic set pero lahi na. For example, laser sword na, plasma bow, energy staff. So kani siya is mo na ang ato ang class name na naa diri. So for example, ang mage ang gipili, so ang kalabasan na niya is kani siya. So kung plasma bow, same ra gyapon kani ang kuan mo ang kalabasan niya. So after that is nag-add na po ko sa atong main class which is ang game.java, o para ma-implement na to ang atong bago na mga kuan mga classes, or para ma-implement na to rather ang abstract factory na gidagdag na to sa to ang factory method. So sa atong abstract factory nag-add tag weapons o nag-add po ta og
ay weapons, power-ups, o ang theme na gamiton sa atong user. So right here is muna siya diri na Spring 2 Themes Abstract Factory. So once na makapili ka sa mong character, so papili sa mong character dire ay malabas to iyahang ganina nato nagikuan, so malabas ang iyahang attack style sa tuang character. Right after that is papilion ka or papilion si user kung unsa na theme ang iyong gusto, kung medieval pa or futuristic. After that is scan po niya, and if medieval ang iyang gipili, for example iyan ang gi-input, ang kalabasan ani is medieval set factory siya ang kuan. So for example, kung warrior iyang napili, so ang kalabasan dyan ani is ang sword, which is ang malabas is swing a sharp sword. So same man gyapon na sa atong futuristic, in which asa man to, kung futuristic is for example ang type ang iyang napili kay futuristic set or futuristic na theme is, tapos ang archer pa diyang gipili is ang malabas is ang plasma bow. So ang expected output ana is kani siya. Paring plasma arrows with a plasma bow. So nganong kuan man na siya kanang possible tungod tungod pud diri sa tong weapon kanang nagka-create siya weapon o power up from our chosen theme. So for example, weapon o di pangalan to weapon equals to asset factory that create weapon o character type. Now, ang purpose ani character type is kuan para ma-specify niya sa kung unsa yang ginapili. Mao na ang kuan ani sa character type. Og after that is weapon dot use, since atong gigamban diri is ang use method, o ang power dot activate when close. So para ma-kuan pud para ma-justify pud ang atong gina-prove is i-run na tong ato ang program. So for example, dere, choose your character. So, pilihan ako ang archer. So, pilihan na to ang archer. Now, archer shoots a deadly arrow. As I said, sa tong sprint 1. So, after this is mag-choose tag field, for example, ang medieval. So, iba to medieval dere, shooting arrows with a bow and health boosted. Ay, nakalimot ko na sa atong gikuan po di ay, sa medieval set, ang atong giset na power up is ang health boost. While sa atong futuristic set, so dara iyahang kuan, itong health boost niya. So kung medieval yung napili, mo niyahang power up. Pero pag abot sa futuristic set or factory, ay futuristic set factory is mo ni ang kalabasan niya, which is ang mana boost. So dara. So pag magkuhan po tag mage, so mage casts a powerful fireball, and if ilan to futuristic, so channeling cosmic energy with an energy stuff and also mana restored. So mao ni ang kuan ang akong code na ron sa pag-apply sa abstract factory sa tuang factory method. And as you can see, much complex jud when it comes to abstract factory, kay not only conjure ka ng dili lang kay isa ang atong gina-try og implement na mga classes, which is not the same sa atong factory. Kay sa abstract factory daghan na gina-implement na mga classes, na in which na in each class kay daghan siya yung mga connection. For example, ang weapon na siya connection sa sword, sa staff, sa to ang laser sword, sa to ang bow, sa to energy staff, and etc. Same goes sa to ang sa tong power up nga sa mana boost ug sa health boost. So as you can see, mo ni ang ako ang output sa code nako after applying the sprint 1 and sprint 2 para sa to ang
game asset generator in which sa sprint 1 is nag-implement og factory method that creates different types of game characters along with their attack styles. While sa sprint 2 is nag-expand na punta sa tong game characters by adding their weapons and also their power-ups. And aside from that is naggamit ang Abstract Factory to group weapons and power-ups by theme, medieval set, futuristic set. So, ang isa po sa akong na-realize ang Abstract Factory is gi-organize niya. For example, sa medieval set, so ang nabilong na diri sa medieval set is ang sword, ang bow, ang staff, o ang health boost ng mga classes. So, kung medieval set ang napili sa atong user, is mo niyang ma-access. While kung sa futuristic set, is kato mga futuristic style like ang laser sword, ang plasma bow, ang energy staff, o ang mana boost sa to ang mga game characters. So, with that said is mag-proceed na punta sa to ang sprint 3 which is the ultimate refactor. So, in this sprint tree is mag-choose ta og any two patterns sa kuan sa from the following and integrate them into the system. So, sa following kay either mag-choose ta sa tulo o duha like sa singleton, builder o prototype para sa to ang sprint tree. Okay, so a good day. So karon is magpadenda sa atong last sprint which is ang sprint 3, the ultimate refactor. So, ang mahitabo dire is we're going to choose any two patterns na i-integrate nato sa atong system which is ang atong nabuhat na system kay sa ato ang factory o sa ato ang abstract. So, ako napili nga duha ka pattern na atong i-integrate sa atong system kay ang singleton which is nag-ensure siya na isa ka game manager nag-exist o ang prototype which is clone existing characters for spawning multiple enemies. So may tawag prototype kay mag-spawn tag mga multiple enemies gamit atong mga warrior class, mga mage class ug archer class na atong nabuhat. Tapos ang pagbuhat ana is dito mag from the or kanang back to uno rather. Di bali, igor na to sa i-copy paste ang isa ka character na gusto na to mahimong enemy sa character na i-input sa to ang user. So with that said, ang atong game manager diri is ang game manager na class. So mo ni ang ato ang singleton. So there are private static game manager instance, so only one instance is allowed. And gi-private nato ni kay para walay other class na maka-create og game manager since naka-state ang good na isa ra dapat ka game manager ang mag-exist. Shelter base is i-get atong instance. Once mag-get atong instance is maghimo siya og new game manager og i-return to siya na instance. And after that is naggamit diri og start game. So diri is gi-implement niya ang kalabasan mong good ani is magdepende din na sa kung unsay gi input sa tong user either warrior, mage, archer o unsa pud na theme ang iyahang gipili kung medieval pa or futuristic. So dire is gi-implement to ang character kung sa sa character na dire ang atong attack style, ang weapon kung unsa na weapon ang iyang ginagamit, ang power up o kung unsa na power up ang iyang gi-activate. And after that is mag-print siya og game started. Then after that is kung unsa na character ang gi-input sa atong user, kung unsa pud na theme ang iyang napili is malabas dire or mo ni ang maging possibility na output niya. And so, human natong kuan sa tong singleton human natong singleton na pag-apply. So now we'll proceed sa ato ang prototype design pattern. So, sa tong prototype design pattern kaya naghimo ta og base character na class.
So dire kay gi-implement niya ang game character o ang clonable. So di bale mo ni ang atong kuan ang ato ang prototype na class para makopya nato tong kuan tong isa ka class without kanang dito maka back to uno or dito from the scratch jud. So after that is gipang modify na ko ang warrior, ang archer ug ang mage na class. So imbis atong sa sprint 1 is nag-implement siya sa game character. So ang akong gibuhat ani sa tulo ka game character kay gi-extend na ko isa sa base character. Since sa base character man gud gi-implement na pud niya ang anaa sa game character ug ang clonable. So kung unsay nasa game character kay gi-implement na sa base character. Kung sa tong game character pod is naghimo po to game character clone diri. Kay para kay para maguli siya sa prototype pattern nato. So diri public class warrior extends base character o same ra po diri sa archer nga naka-extend sa base character o sa to ang mage. Na pag-abot sa to main class. So diri ang game manager tas ang variable name niya equals to game manager o giget ato instance. Once mag-get ang instance is mag-start ang game. Then after that is call ang character, ang yung weapon, ug ang power up. So after that is ang diri na pud ma-apply ang ato ang or diri na pud bulabas ang ato ang prototype na design pattern. So after that is mag-spawn siya og enemy clones. Tas nagawa po ta diri og try catch. So game character clone 1, morning enemy 1, enemy 2 ug ang ilang attack. So diri is for example, nag-input ang user, warrior, tas medieval na theme. So, ang expected na output ani, ang call niya na character is sa warrior. And then, ang clone 1 dot attack is, ang kalabasan ani niya is warrior slashes with a sword. Mo nang kuan, mo na nakanindot sa prototype kay wala ta naghimo pa og lain na class para sa tong enemy clones. So iguro na to sa kuhaan jud diri or gi-copy na to sa tong warrior na class by using the base character o nag-implement po ta diri og kuan game character clone sa tong game character na class. So pag ira na to ni so from sprint 1 is warrior. So mo dyan na ang pa na to ang output ato atong sa sprint 1 which is warrior slashes with a sword. Na pagkapos sa sprint to is nag-add tawag medieval o futuristic set. So kung o na-mention po na ko na magdepende po na sa kung unsa na theme ang mong gipili. So for example, ang theme na imong napili atong sa sprint to kay kay medieval is for sure ang weapon sana niya is mga pang medieval set. Kung futuristic theme ay mong napili kay ang weapons ni mo ana is more on futuristic. O kung medieval kay katong health boost o pag futuristic is katong mana boost. So now, if input ako na ako diring medieval kay mag-output ng atong gi-apply sa Sprint 3 which is na siya game manager katong sa game started ug once na mag-start ng enemy mag-start ng enemy kanang once na mag-start na ang game rather kay mag-start siya og spawn og mga enemies which is katong enemies is katong atong gipang kopya sa atong mga warrior class gamit ang prototype design pattern with the help of base character or ang clone method nato. Ay sa ang base character nga na clone method, same gyapon sa game character. So, pag input nato rig medieval, so swinging a sharp sword. So, mo ni atong output atong sprint 2.
sabay na sa sprint 1. So, ang output na to ron, pag i-apply na to ang sprint 3, is muna ang game manager, game started. So, gi-implement, so na-inherit niya tanan warrior starts with a sword, swinging with a sharp, swinging a sharp sword o health boosted. O sa tong prototype nga kopya na to ang warrior class. So, nilapod ni siya ang kuan, ang singleton kay isa ra ka instance ang nagamit nato which is dili kay siya kuan like hassle para sa tua. Then aside from that is a prototype is nilot siya kay di na ka mag kuan mag-code from the scratch. Igor ka magkopya sa kuan. Igor ka magkopya sa isa ka class by using the clone method. Na kung dili clone method atong ma-implement is dili siya matawag as a prototype design pattern since kuan man gud ang prototype is igor jud na siya mag-clone sa isa ka class sa kung unsay naa diri. So, i-try na to sa uban. For example, i-try na to sa mage. So, medieval or futuristic lang. So, dara. So, game started, mage casted fireball, channeling cosmic energy with an energy staff of mana restored. Then, ang prototype na to, mage cast a fireball. So, muna itong enemy clones na, which is gi-implement na to siya sa mismong mage na class by using the Lord method. So, moto ang kuan, ang Sprint 1, which is ang Factory Battle, Sprint 2, the Abstract Arsenal, ug ang Sprint 3, the Ultimate Refactor. So, moto tanan ang akong kuan, ang akong pag-implement sa multiple creational patterns para ma-fix o ma-extend na ang system sa isa ka game asset generator. So, starting from Sprint 1, nga nag-implement og factory method kay para maka-create og different types of game characters for like sa warrior, sa archer, sa mage. And along with that is nag-implement ko tawag attack style nila. Which is ang mage nag-cast of fireball, ang archer nag-shoot a deadly arrow, ug ang warrior nag-slash with a sword. And after ba sa atong Sprint 2 is nagdagdag na pud ta sa atong factory method o abstract factory method which is nag-add na pud tag weapon kung unsa na theme either medieval or futuristic o ang power up pud niya. So as I've said, ang abstract is more on complex jud siya. Kay dili na kay isa ka object ang iyang gina-focus kundi daghan kay object. For example, sa weapons. So, ang weapon kay napudyo na siya inanak which is ang sword, ang bow, ang staff, ang laser sword, ang energy staff, ug ang plasma bow na class nato. And sa atong power up pod is katong mana boost ug ang health boost. Na pagkabot sa atong sprint 3 which is gamit ta og kuan na pod duha ka design pattern which is ang singleton nga ang moong game manager nato ug ang prototype design pattern which is naa sa game character na game character clone mo na ang clone method then naging mo tag base character nag-implement niya ang game character na class. And aside from that is give modify na to ang atong game character na class which is ang warrior, archer ug ang mage na i-extend sa base character. Kay para ma-clone niya sa kung unsay naa diri. Na magdepende ra po na sa kung unsay gi-input sa to ang client or sa tong user. So that would be all for my presentation for this laboratory 1 which is creational design pattern nga nagtask na mag-build ko o game as a generator and as you can see nag-implement ko og multiple creational patterns and these patterns are factory method sa pag-create of different types of game characters, ang abstract factory,
sa pag-group og weapons and power-ups by theme, which is ang medieval ug ang futuristic sets. O na-apply po na ako diri ang singleton ug ang prototype design pattern sa ato ang Sprint 3. And that would be all for my presentation or live coding. And thank you for listening.